Ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay nagsusulong para sa Sumy. Ang pagkontrol sa ilang parte ng rehiyon ay isa sa kanyang mga layunin ngayong tag-init. At nagtipon siya ng 50,000 sundalo upang subukang lumikha ng buffer zone na umaasa siyang magpoprotekta sa ilan sa pinakamahinang rehiyon sa hangganan ng Russia. Ipinakita lang ng paglaban ng Ukraine na walang ligtas na sundalo ni Putin malapit sa Sumy matapos ang matinding atake ng High Mobility Artillery Rocket System. At ang pinakamasama para kay Putin ay napatay ng atake ang isang mataas na opisyal ng Russian Navy na kakapromote lang ni Putin. Noong ika-3 ng Hulyo, iniulat ng Newsweek na kinumpirma ng mga opisyal ng Russia ang pagkamatay ni Mikhail Gudkov sa isang combat mission malapit sa hangganan ng Russia at Ukraine kasama ng iba pang mga sundalong Ruso. Pangalawa, si Gudkov ay Deputy Commander-in-Chief ng Russian Navy na napromote sa posisyon na iyon ni Putin noong ika-28 ng Marso. Walang hanggang alaala sa bayani, ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Russia, nang ianunsyo ang pagkamatay ni Gudkov at kinumpirma ng opisyal na anunsyong iyon na mahalagang bahagi ng militar ng Russia ang komander. Ayon sa The Guardian, si Gudkov ay dating pinuno ng 155 Naval Infantry Brigade ng Pacific Fleet, isa sa mga tanyag na unit ng Russia na lumahok na sa Ukraine mula ng pagsalakay ni Putin. Kasama ang iba pa, ito ang nanguna sa unang pagsugod ng Russia sa Kyiv bago napaurong. Si Gudkov ang namuno sa brigada noon at sa kanyang bagong tungkulin, siya ang responsable sa mga marine unit ng Russia, ayon sa The Guardian. Karagdagang kumpirmasyon ang nagmula kay Oleg Kosimyakov, na nagsisilbing gobernador ng rehiyon ng Primorsky Krai sa Russia. Inihayag ni Kosimyakov na namatay si Gudkov sa pagtupad ng tungkulin bilang opisyal kasama ang mga kapwa sundalo. Binanggit din niya na hindi nakalimutan ni Gudkov ang kanyang pinagmulan at patuloy niyang personal na binibisita ang mga posisyon ng ating mga marinero. Para sa Russia, ang pangyayaring ito ay tanda ng pagkawala ng isang bayani ng digmaan. Iba ang pananaw ng Ukraine dito. Sa pagkawala ni Gudkov, natanggal nila ang isang mahalagang bahagi ng makinarya ng digmaan ni Putin at napatay ang isang taong itinuturing nilang kriminal ng digmaan. Siya ang pangunahing responsable sa napakalaking pinsalang dinulot ng Russia sa Ukraine sa nagdaang 3 taon. Malaking panalo ito, pero hindi pa inaako ng Ukraine ang responsibilidad para dito. Ayon sa British Broadcasting Corporation, walang opisyal na pagkilala ang Ukraine sa pag-atake na pumatay kay Gudkov. Hindi na dapat ikagulat iyon. Ayon sa ulat, tugma ito sa pangkalahatang pulisya ng Ukraine na hindi opisyal na kinukumpirma ang anumang pag-atake sa teritoryo ng Russia. Sa madaling salita, si Gudkov talaga ang target ng Ukraine, pero ayaw nilang sabihin kung paano o bakit. Dahil ayaw ng Ukraine na malaman ng Russia kung paano nila naisagawa ang kamanghamanghang pag-ataking ito. Diyan papasok ang malinaw na tanong, paano nga ba nagawa ito ng Ukraine? Pinaniniwalaan na tinarget lang ng Ukraine si Gudkov gamit ang High Mobility Artillery Rocket System rocket na tumama sa base kung saan siya namumuno. Ang High Mobility Artillery Rocket System o High Mobility Artillery Rocket System ay naging mahalagang sandata ng Ukraine na ginamit nila sa maraming pag-atake noon. May 3 tripulante ang Mobile Artillery System, ang gunner, driver at section chief. Kayang magpakawala nito ng 6 na rocket. Kabilang dito ang Guided Multiple Launch Rocket System na may abot na 43 milya at ang Long Range ATACMS missile na umaabot ng 186 na milya. Ang High Mobility Artillery Rocket System ay kayang maglakbay sa kalsada ng hanggang 53 milya kada oras. Kayang gamitin at itago kaagad ng Ukraine ang armas na ito bago makaresponde ang Russia sa presensya nito. Mayroon din itong baluti na nagpoprotekta laban sa mga pira-piraso ng bala at putok ng maliliit na armas. Isang direktang tama ng artillerya ng Russia ay sapat na para mapatumba ang High Mobility Artillery Rocket System, pero kailangan munang matarget ng Russia ang isang mobile na sistema na humihinto lang kapag nagpapaputok. Pero may higit pa riyan. Hindi basta-basta itinutok ng Ukraine ang High Mobility Artillery Rocket System nito sa kung ano lang ang inakala nilang base ng Russia at nagdasal na lang na tama ang tamaan. Ang pagkamatay ni Gudkov ay masusing pinagplanuhan na nagpapahiwatig na siya ay isang mahalagang target ng Ukraine.
Iyon ang sabi ng MiG-41 Telegram channel na ayon sa The Guardian ay may access sa hindi opisyal na impormasyon. Ayon sa MiG-41 na nagpapahiwatig na matagal nang minamanmanan ng Ukraine si Gudkov, may ilang paraan kung paano naisagawa ng Ukraine ang pag-atake. Kasama rito ang pagpasok ng isang espiya sa unit ni Gudkov na nag-uulat pabalik sa Ukraine tungkol sa mga galaw ng komandante ng Navy. Maaaring pinili nito ang tamang oras para umatake o mag-espiya. Ayon sa channel, posibleng ginamit din ng Ukraine ang mga marino ng Russia para matunton si Gudkov. Ayon sa The Guardian, posibleng minamanmanan ng militar na intelihensya ng Ukraine ang mga tawag ng mga Russian Marine sa kanilang mga mahal sa buhay sa Vladivostok sa silangan. Tumatawag ang mga marino pauwi para sa nalalapit na pagdiriwang ng Vladivostok sa opisyal na araw ng lungsod. Posibleng ginamit ng Ukraine ang mga pagdiriwang upang lubhang manira kay Putin at sa kanyang rehimen. Ayon sa The Guardian, hindi bababa sa 4 na high-mobility artillery rocket system missiles ang pinaniniwala ang tumama sa base ni Gudkov sa pag-atake ng Ukraine. Inulat ng isang Russian media outlet na si Gudkov ay nasa isang field command post sa Kursk region nang mangyari ang pag-atake. Ibinunyag rin ng mga outlet ang kahalagahan ni Gudkov sa mga ambisyon ni Putin. Ayon dito, natanggap niya ang titulong bayani ng Russia noong siya ay commander ng 155 Naval Brigade noong 2023. Siya ang nag-organisa ng brigadang iyon noong kontra-atake ng Russia laban sa Ukraine sa Kursk at pinuri siya sa kakayahan sa sinasabing pagpapalaya ng rehiyon. Tila humanga si Putin kay Gudkov. Maliban sa promosyon sa hukbong dagat, ginawaran din niya ito ng titulong Major General at personalisadong sandata dahil sa nagawa nito sa Ukraine. Ngayon, patay na si Gudkov. Napatay siya kasama ang ilan sa kanyang mga tropa sa isang matinding pag-atake ng high-mobility artillery rocket system. Hindi lang siya ang Russian Major General o Lieutenant General na napatumba ng Ukraine nitong nakaraang taon. Si Gudkov ay isa sa halos 10 mahahalagang leader militar na napatay umano ng Ukraine. Ang pagkamatay niya ay kasunod ng kay Lieutenant General Igor Kirillov na namuno sa Chemical, Biological at Radiological Weapons Unit ng Russia. Napatay si Kirillov nang sumabog ang bomba sa labas ng kanyang apartment noong Disyembre 2024. Inako ng Secret Service ng Ukraine o Security Service of Ukraine ang responsibilidad sa pag-atake ilang buwan matapos ang insidente. Pinaniniwalaan rin na ang Ukraine ang may kagagawan sa pagkamatay ni Yaroslav Moskalik noong Abril ngayong taon. Si Moskalik ang Deputy Head ng Main Operational Directorate ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Russia ay namatay sa isang car explosion malapit sa Moscow. Hindi inangkin ng Ukraine na sila ang nasa likod ng pag-atake. Ayon sa The Guardian, pinuri ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pagpatay ng mga Foreign Intelligence Unit ng kanyang bansa sa mga pangunahing opisyal militar ng Russia. Ang pagpatay kay Gudkov ay isa lamang sa mga insidente na naganap ngayong linggo. Noong Hulyo, 3 lumabas ang balita na napatay ang dating alkalde ng Luhansk na si Manolis Spilabov. Kahit opisyal na bahagi ng Ukraine ang Luhansk, humiwalay ito mula sa bansa matapos ang unang kampanya ng agresyon ni Putin noong 2014. Si Spilabov ay namuno sa lungsod ng halos isang dekada bago namatay. Siya ay wanted sa Ukraine dahil sa paglabag sa integridad ng kanyang bansa ayon sa The Guardian. Itinuring ng Ukraine ang dating alkalde bilang traidor at kasangkapan ng Russia na dapat alisin. Isang mas mapanganib na katapusan ang naghihintay kay Gudkov na nagpapakita ng isang pattern mula sa Ukraine. Bagamat bihirang opisyal na kinukumpirma, malinaw na tinutugis ng Ukraine ang ilan sa pinakamahalagang utak militar at administratibo ng Russia na sangkot sa pagkamatay ng mga matataas na opisyal. Ang decapitation ay isang estratehiyang naglalayong alisin ang mga pinuno upang magulo ang buong organisasyon. Iyan ang malamang na makikita natin ngayon sa hukbong dagat ng Russia, lalo na sa kanilang mga unit ng marino. Ang pagkamatay ni Gudkov ay nagpapatuloy sa paghamon kay Putin na maghanap ng kapalit para sa taong kakapromote lang niya kamakailan. Mahihirapan ang hukbong dagat ng Russia sa antas ng organisasyon hanggang makahanap ng kapalit. Iyan mismo ang gusto ng Ukraine. Ang isang magulong Russia ay isang bansang mas kayang atakihin ng Ukraine ng mas matindi. Gayunpaman, di natin maaaring balewalain ang tiyempo ng pag-atake ng Ukraine gamit ang high-mobility artillery rocket system. Naganap ang pag-atake sa Ukraine matapos ang tawag ni Pangulong Donald Trump ng United States kay Putin para muling simulan ang negosasyon para sa kapayapaan. Hindi naging maganda ang kinalabasan ng tawag sa telepono. Muling iginiit ni Putin na hindi matatapos ang digmaan sa Ukraine hanggat hindi tinutugunan ng Ukraine ang tinatawag niyang mga sanhi ng pagsalakay. Kasunod ng pahayag, nilinaw ni Yuri Ushakov, presidential aide at tagapagsalita ni Putin,
Sa mga mamamahayag matapos ang tawag, sinabi ng aming Pangulo na patuloy na magsisikap ang Russia na makamit ang mga layunin nito. Ibig sabihin, ang pag-aalis ng mga kilalang ugat ng problema na nagdulot ng kasalukuyang sitwasyon ang matinding alitan ngayon. Hindi bibitawan ng Russia ang mga layuning ito. Ang salitang ugat ng problema ay nagpapahiwatig ng pagsupil sa kalayaan ng Ukraine bilang isang bansa. May iba pang interpretasyon, particular sa Russia, na nagsasabing ang ugat ng digmaan sa Ukraine ay ang patuloy na agresyon mula sa kanluran. Ang Ukraine ay sentrong punto dahil nag-aalala si Putin sa patuloy na pagtanggap ng bansa ng kanluran na maaaring magdulot ng pagsali nito sa European Union at NATO. Subalit ayon kay Robert Persson ng Council on Foreign Relations, mapanlin lang ang paglalarawang ito. Sa interview ng Kiev Independent noong Mayo, sinabi ni Persson na ang mga diskusyon tungkol sa Ukraine, European Union at NATO ay isang panlilinlang lamang. Ang tunay na layunin ni Putin sa Ukraine at higit pa ay hindi lamang ang paghadlang sa pagsali nito sa NATO. Ang layunin ay hindi lamang matiyak ang neutralidad ng Ukraine, kundi gawin itong isang sunod-sunurang estado na may papet na gobyerno na sumusunod sa kanya. Ayon sa kanyang pinagkakatiwalaang tao sa outlet, panlilinlang lang ang isyu ng mga ugat na dahilan. Ang totoong sinasabi ni Putin ay ang tanging paraan para makamit ang kapayapaan ay ang ibalik ang Ukraine sa kalagayan nito noong kasikatan ng Unyong Sobyet na hindi na isang malayang estado. Sa ganitong sitwasyon, direktang makokontrol ni Putin ang Ukraine, kaya't nawawalan ng saysay ang negosasyon para sa kapayapaan. Ayon kay Putin, tanging paraan lang para pumayag siya sa kapayapaan ay ang pagkontrol ng Russia sa buong Ukraine. Siyempre, tinutulan ito ng Ukraine. Ang pag-atake kay Gudkov ay nagpapakita na kayang tamaan ng Ukraine ang mga pangunahing leader militar ng Russia at di sila magiging vassal state nito. Hindi lang ang nauudlot na usapang pangkapayapaan ang posibleng nagtulak sa Ukraine na magsagawa ng pag-atake. Ang tiyempo ay tumutugma sa mga pagtatangka ng Russia na magsagawa ng summer offensive sa Sumy. Tulad ng nabanggit namin kanina, nagtipon ang Russia ng humigit kumulang 50,000 sundalo sa rehiyong iyon. Bahagi ng plano ni Putin na lumikha ng buffer zone sa pagitan ng Ukraine at Russia ang pagkuha sa zonang ito. Noong Agosto 2000 at 24 nilusob ng Ukraine ang oblast ng Kursk sa Russia at nasakop ang ilang daang milyang parisukat ng teritoryo. Inabot ng ilang buwan at 62,400 sundalong namatay para mabawi ni Putin ang nawalang teritoryo sa proseso. Ang tag-init na opensiba sa Sumy ay idinisenyo upang maiwasan ang pagbabalik ng kaparehong sitwasyon. Si Gudkov sana ang magiging susi sa opensibang iyon. Ang kanyang kamakailang promosyon ay nangangasta na nangahulugan na siya ang namumuno sa lahat ng mga marinong ipinadala ni Putin sa Kursk, Sumy at mga kalapit na rehiyon, pati na rin sa iba pang mga yaman ng hukbong dagat ng Russia sa lugar. Patuloy pa rin ang pagtulak ng Russia sa Sumy. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, inanunsyo ng Russia ang pagsakop nila sa mga baryong Razini at Milov sa silangan ng Ukraine, isang araw matapos ang High Mobility Artillery Rocket System strike ng Ukraine. Ayon sa PBS, nakapasok na ang mga puwersa ng Russia ng 4 na milya sa hilagang bahagi ng rehiyon ng Sumy, kung saan dumadaloy ang mga tropa mula sa iba't ibang direksyon sa hangganan. Ang Russia ay nakikipaghangganan sa Ukraine na nagbibigay ng bagong pananaw sa pagkamatay ni Gudkov. Hindi lang ito pagkakataon ng Ukraine na alisin ang pangunahing komandante ng Russia matapos makatanggap ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Nang mamatay si Gudkov, humina ang opensiba ng Russia sa Sumy dahil nawalan ito ng pangunahing puwersa ng organisasyon. Dahil dito, hindi gaanong epektibo ang kampanya ng Russia sa Sumy, kaya mas nagagawang ipagtanggol ng Ukraine ang sarili sa mga sumalakay na puwersa. May aspeto rin ng paghihigiganti na dapat isaalang-alang, lalo na't nagsabay ito sa pinakabagong pagtanggi ni Putin sa kapayapaan at kanyang mga pagtatangkang pasukin ang Sumy. Ang pag-atake ng High Mobility Artillery Rocket System ng Ukraine ay kasunod ng mapaminsalang pag-atake ng Russia sa Odessa. Ang isang lungsod sa timog ng Ukraine ay tinamaan ng misel noong Hulyo. Pangatlo, ayon sa Ukraine, 2 ang nasawi at 6 ang nasugatatat. Kamakailan, nag-atake ang Russia sa Poltava, Ukraine, na tinarget ang isang army recruitment center. 2 ang namatay at halos 50 ang nasugatan. Ayon sa British Broadcasting Corporation,
nagpapadala muli ang Ukraine ng mensahe kay Putin na pursigido ang Russia sa pagpatay ng mga sibilyan ng Ukraine. Tutugon ang Ukraine sa pamamagitan ng pagpatay sa mga pangunahing general niya. Nakapagsimula na ang Ukraine sa Odessa at Poltava at natapos na rin ang isang mahalagang layunin sa militar na nagpoprotekta sa Sumy Oblast. Tingnan natin ang epekto ng pagkamatay ni Gudkov sa digmaan sa Ukraine sa mga darating na araw. Nabanggit na natin ang kahalagahan ni Gudkov dahil sa kanyang promosyon at pamumuno sa mga unit ng marino ng Russia na itinalaga sa mga hangganan nito. Dapat bigyang pansin ang epekto ng pag-atake ng High Mobility Artillery Rocket System ng Ukraine sa 155 TH Naval Brigade na dating pinamunuan ni Gudkov. Ang punong tanggapan ng 155 TH Naval Brigade na nakabase sa Vladivostok ay naging bahagi ng pananakop ni Putin sa Ukraine mula nang pumasok ang kanyang mga tropa sa bansa. Kabilang siya sa mga sundalong unang sinalakay ang Kiev mula Russia. Kalaunan, lumaban ito sa Pavlivka, Buladar at Avdiivka. Nakaranas ang brigada ng matinding pagkalugi mula sa mga labang iyon. Iniulat ng Business Insider noong Mayo 2023 na ang 155 Naval Brigade ay muling binuo ng hindi bababa sa 8 beses mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ipinahihiwatig nito kung paano ito ginagamit ni Putin at pinamunuan ni Gudkov noon. Sinasabing binubuo ng mga elite na sundalo ng Russia ang brigada, ngunit sa totoo lang, naging pambala lamang ito sa kanyon para sa mga tropa ng Ukraine sa kanilang mga pag-atake. Si Gudkov, ang sinasabing bayani, ay ilang beses nang pinangunahan ang kanyang mga tauhan sa kamatayan at ayon sa Ukraine, nakagawa pa siya ng mga krimen sa digmaan. Kabilang sa mga krimen ang pagbitay sa mga bihag ng digmaan at pagpugot ng ulo ng mga sundalong Ukrainian. Ayon kay David Axe sa isang artikulo ng Forbes noong Oktubre 2024, hindi na pinamumunuan ni Gudkov ang 155 Naval Brigade. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay magiging malaking dagok sa brigada na nawalan na ng maraming miyembro sa labanan sa Ukraine. Pagkawala ni Gudkov, hindi na makakapag-utos ang nag-utos sa brigada na gumawa ng mga krimen sa digmaan na binanggit ni Axe. Ibig bang sabihin nito na ang 155 Naval Brigade ay lalo pang mawawalan ng epekto sa digmaan sa Ukraine? Lalo na sa nagpapatuloy na kampanya ni Putin sa Sumy. Kailangan nating maghintay at tingnan. Maliban sa epekto ng pagpatay sa isang mahalagang komandante ng Russia, ang High Mobility Artillery Rocket System strike ay magbibigay rin ng malaking pampalakas ng loob sa Ukraine pagkatapos ng isang mahirap na linggo para sa bansa. Nabanggit na natin ang mga pag-atake ng Russia at ang kawalan ng progreso sa usapang pangkapayapaan ukol dito. Ngunit hindi lang iyon ang mga dagok sa sama-samang morale ng Ukraine. Iniulat ng The Guardian noong Hulyo 2 na itinigil ng United States ang pagpapadala ng kanilang Patriot Air Defense Systems at katulad na precision na armas sa Ukraine. Hindi ito tulad ng pagpigil ng military aid noong Marso na ginamit ng United States para himukin si Zelensky na makipagnegosasyon para sa tigil putukan. Ayon sa The Guardian, pinipigil ng United States ang pagpapadala ng mga armas dahil nag-aalala ito sa sarili nitong imbakan ng mga misail. Noong Hunyo, nagdesisyon si Elbridge Colby, punong tagapamahala ng pulisya ng Pentagon. Hindi natuwa ang Ukraine sa desisyon dahil naniniwala ito na maghihikayat lamang ito ng karagdagang agresyon mula sa Russia dahil iisipin ni Putin na malapit nang bawiin ng United States ang suporta nito sa Ukraine. Posibleng hindi totoo iyon. Ngunit ang pagkawala ng ipinangakong precision missile sa Ukraine noong nakaraang taon ay malaking dagok sa kanilang moral. Dagdag pa sa iba pang nabanggit na maaari ring ipakita ng Ukraine sa United States ang halimbawang ito para patunayan ang kahalagahan ng mga sandata ng Amerika sa kanilang layunin. Ginamit nito ang High Mobility Artillery Rocket System at ang mga precision rockets nito para sa pag-ataking ito. Ganito rin ang ginagawa at ibinibigay ng United States. Umaasa ang Kiev na makikita ng United States ang kanilang nagawa at ipagpapatuloy ang pagpapadala ng mga armas upang mas mapinsala ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia. Sa huli, dapat din isaalang-alang ang opensiba sa Sumy. Nabanggit na natin na may kaunting pag-usad ang Russia at inaangkin nila ang pagkuha ng ilang baryo. Iba ang sitwasyon sa Ukraine. Nitong Hunyo, ayon kay Oleksandr Siersky, Commander-in-Chief ng militar ng Ukraine, napigilan nila ang mga opensiba ng Russia sa rehiyon. Batay sa mga resulta ng Mayo at Hunyo, masasabi natin na ang alon ng opensiba ng kalaban ngayong tag-init mula sa teritoryo ng Russia ay humihina. Ito ang sinabi niya noong Hunyo. Kung mahina na ang opensiba sa Sumy noon,
Lalo pang mahihirapan ito ngayon. Ngayong wala na si Gudkov, nawala ng Russia ng isang taong kinilala ni Putin mismo dahil sa kakayahang mag-organisa. Dahil sa sinapit ng marami na nagsilbi sa 155 Naval Brigade ni Gudkov. Ang mga kakayahang iyon ay maaaring hindi na higit pa sa pagiging handang ipadala ang mga sundalo sa kamatayan para sa layunin ng Pangulo ng Russia. Gayunpaman, nawalan si Putin ng isang mahalagang komander sa panahong nahihirapan na siyang makakuha ng teritoryo sa rehiyong pangunahing target ng kanyang opensiba ngayong tag-init. Ang pagkamatay ni Gudkov ay nangyari rin sa panahong narating na ng Ukraine ang isang kritikal na punto sa kanilang digmaan laban sa Russia. Ngayon na ang tamang panahon dahil dumating na ang pinakamagandang pagkakataon ng Ukraine para manalo sa digmaan. Alamin kung bakit sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga pinakabagong komentaryo sa video tungkol sa mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine.